Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang pinakamalala, mga kabunyog, ang pinakamalala na ginawa nitong mga ex-Marines at ng grupo ni Cayetano at ni Marcoleta, ito, hindi na nila kinonpronta ang mga Marines kahapon o yung mga ex-Marines tungkol kay Villar at saka kay Loren. Yun. Ha? Yan yung matindi doon. Kasi yung original na affidavit na yon, nang unang lumitaw yung mga ex-Marines na yan, si Villar at saka si Loren nasa grupo pa nila Soto. Ha? Nasa grupo pa nila Soto. Admin pa, pro-admin. Ha? Kumbaga sila yung magkakagrupo. Kaya nang gumawa ng sinumpaang salaysay ang mga ex-Marines, dinidiin nila hindi lang si Soto, hindi lang si Lacson, kundi si Villar at si Loren. Ha? Kasama. Ngayon, dahil nasa kanila ng grupo si Loren at si Villar, hindi na. Hindi na kinonpronta yung mga ex-Marines. Yan. Yan na naman, nagpapakita yan na bias itong grupo na ito ng ex-Marines. Kung sino lang yung tinuro sa kanila siguro, nila Mike Defensor, nila Baligod, nila Marcoleta, at nila Aimee, at saka ni Alan Peter Cayetano, ito yung tirahin natin. No? Yun ang gagawin nila. Kaya ang nangyari dito, mga kabunyog, attack dog. Mga attack dogs itong mga Marines na ito. Kaya, ano yan mga kabunyog. So yan yung na-expose na naman sila doon. Kasi bakit hindi na pinag-uusapan si Villar at si Loren? Samantalang doon sa original na affidavit nila, yung unang labas ng affidavit nila, yung pinaka-original, nandun si Loren at saka si si Loren at saka si Villar. Ngayon, nang kinonfronta niyan nang kinonfronta itong si Cayetano sa press con niya, ang sabi ni hindi ko naman kasi alam yung original na affidavit, wala akong pakialam doon, sabi niya. Kasi hindi na nila kayang ipaliwanag. Ito yung sabi doon sa original, kami, Orbilio, Galapon at iba pa, ito yung mga Marines, at si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Ligarda noong 2024 ng dalawang medium-sized na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park. Yun, ang linaw ito pa, kami, Orbilio, Bubares at iba pa, kasama si John Paul Estrada at Saldico, ay nag-deliver ng 7 medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South Biella Street, Daang Hari, Las Piñas. Yun, ang linaw nito. Ang linaw nito, mga kabunyog. Kumbaga doon sa original na affidavits, itong mga ex-Marines na ito, binabanggit si Loren at si Mark Villar. Bakit ngayon hindi na pinag-usapan kahapon? Hindi na pinag-usapan kahapon. Dahil ba kasamahan na nila? Yan yung malinaw diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sabi ni Tulfo, ni Erwin Tulfo, kasi may hearing yung lehitimo, yung bagong Blue Ribbon, may hearing sa Monday. Inimbitahan itong mga ex-Marines na ito. Dapat umattend sila. Dapat umattend sila. Kasi kung umattend sila doon kay Pia, dapat doon sa patawag ni Tulfo, umattend din sila. Kasi yung lahat ng inaakusahan nila, mga binanggit nitong ex-Marines, halimbawa, yung magkapatid na Tulfo, binanggit nila, si Lacson, si Soto, malamang a-attend yan doon pag nandun sila. Yan yung talagang magkakasubukan dyan. Kasi alam nyo, mga kabunyog, ang isang principle sa due process, dapat yung inaakusa mong tao, yung binabanggit mong tao, may karapatan siyang kumprontahin ka. Yung accuser ay may karapatang
kumprontahin ng inaakusahan. Pag hindi ka pumayag, nag-aakusa ka lang. Ayaw mong pumayag na i-confront ka ng inaakusa mo, unfair yun. Unfair yun. Kaya nga yung ginawa kahapon ni Congressman Alvarez, umakyat dun sa taas, kasi kukumprontahin niya si Mike Defensor eh. Kukumprontahin niya yung mga ex-Marines. Kaya sabi niya nga, frustrated ako, nandito ako para kumprontahin, wala na pala. O ngayon sa Monday, dito ngayon masusubukan itong mga ex-Marines. Kung totoo yung sinasabi nila, o nandun si magkapatid na Tulfo, kukumprontahin sila doon. Si Lacson, saka si Soto, kukumprontahin sila. Baka pumunta din doon sila Laila de Lima, sila Franz Castro ng Makabayan Black. Kukumprontahin sila niyan. Kasi sabi kasi nila, personal knowledge eh, sila mismong nag-deliver. Pag hindi sila umattend sa hearing sa Monday ng Blue Ribbon ni Tulfo, wala yan. Kasi, may karapatan din naman yung mga inaakusahan nila na kumprontahin sila. Kasi kung ano yun, kung totoo yung akusasyon nila, matatakot yung inaakusahan. Hindi na yan makikipagkumprontahan. Pero kung talagang hindi sila guilty, ay talagang katulad nung ginawa ni Alvarez, pumunta siya doon. Kaya, ito yung challenge ngayon dito sa mga ex-Marines. Sumipot kayo sa hearing sa Monday. Para patas. Hindi naman pwedeng kayo lang yung nagsasalita doon sa patawag ni Pia Cayetano at ni Marcoleta. Pinapatawag na naman kayo doon sa panindigan nyo. Doon magkakasubukan talaga yun. Confrontation ang tawag doon. Yan yung importante yung confrontation. Di ba? Mga kabunyog ano yan? Kasi, dyan yung halimbawa, si Franz Castro, binanggit nila doon. Si Beatrix Listro, baka sumipot doon. At saka yung mga senador na binanggit nila, si Tulfo, si Soto, saka si Lacson, kukumprontahin sila noon. Kaya itong mga ex-Marines na ito, kung talagang pinapanindigan nila na totoo yung mga sinabi nila, dapat silang sumipot doon. Dapat. Kung hindi, wala. Ibig sabihin, kaya lang nilang sabihin yung mga binunyag nila kapag sila Marcoleta ang kasama nila, kapag sila Cayetano, kapag sila Amy Marcos. Yan yung doon. Wala yun kapag ganun. Selective yun. Di ba? Dapat umattend sila sa Monday. At iimbitahan din yung mga taong binanggit nila para magkakaroon ng kumprontahan. Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan. Yan yung dyan. Yan yung tama dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.